Ito ang bayan ng Dasmariñas sa Cavite. Isa ito sa mga umuunlad na bayan ngayon sa lugar ng Calabarzon. Tahimik, malinis pa ang hangin. Kung masusunod lamang ang kagustuhan ng mga taga rito, nais nila itong italagang university town. Bagay daw kasi ang lugar na ito para sa pag-aaral. Subalit nitong buwang kasalukuyan, 2 umagang nagising ang mga residente sa mga masalimuot na pangitain. Tila naging tapunan na ng mga bangkay ang minsay maaliwalas na mga tanawin. Noong 10 ng Nobyembre, 2 bangkay ang nakita sa ilalim ng tulay na ito. Ang Biela Bridge sa Governor's Drive, ang pinaka-highway ng Dasmariñas. Pugot ang ulo ng mga bangkay, putol din ang mga kamay. Sa kabila nito, nakilala pa rin sila. Sina Gregorio Navarro at Jencinto Portillo, pawang magkamag-anak. Pang-5 beses nang makakita ng gayon ang mag-asawang Beth at Armando. Gayunpaman, nagimbal pa rin sila sa kanilang nakita. Ang natatandaan ko, madaling araw noon, ng 2:30, dumating yung anak ko. Pagkarating niya maya-maya, siguro mga 15 minutes, may lumagabog. Ngayon, ang ginawa ng anak ko, hiniyawan. Ang inisip ko na lang, naku, may nagtapon na naman ako ng basura kasi sanay kami bang may nagtatapon lagi ng basura dyan. So kinabukasan, nalaman nyo kung ano yung itinapon? Nalaman ko, dumating yung kuya ko na sabi, Utol, meron igang patay dyan sa ilalim eh. Kinabukasan November 11, sa tulay namang ito na kung tawagin ay San Marcelino, doon din sa highway na yon, may mga nakitang bangkay. Wala pang 1 kilometro ang layo ng tulay na ito sa Biela Bridge, kung saan nakita ang 2 unang mga bangkay. Kagimbal-gimbal din ang nakita ng mga saksi. Nakasupot sa itim na plastic bag ang 3 bangkay na puro mga kalalakihan. Hubad ang mga ito, pugot ang mga ulo at putol din ang kanilang mga kamay na para bang napigtas sa sobrang higpit na pagkatali. Basta yung anak ko na namimingit ho siya dyan, namimingwit ng palaka galing ho doon. Ngayon papanik na ho siya dito. Pagpanik nito, nakita niya yung mga patay dyan. Ilan ho yung nakitang patay dyan? 3. Kinilala ang mga patay na sina Macario Portillo, Mario Laplana at Fernando Cubil. Magkakamag-anak din at kamag-anak pa ng 2 naunang nakitang mga bangkay sa Biela Bridge. Ayon sa mga saksi, bandang 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw din yon, nakarinig sila ng malakas na tunog na para bang may bumagsak. Pawang walang mga ulo, kamay, 3 sila. Doon siguro galing sa taas, tinapon dito. So maaaring mula ho dyan sa itaas, ibinagsak dito sa ilog sa ibaba. Ganun na nga ang kilalabasan noon. Nakarinig din ng malakas na tunog ang mga saksi sa naunang insidente sa halos ganun ding oras ng madaling araw. Magkapareho din ang lagay ng mga bangkay. Teorya ng mga taga rito at maging ng mga pulis, iisang grupo lamang ang nasa likod ng mga malupit na pagpatay na ito. Isang grupong may motibo laban sa pamilya ng mga pinatay. Aming konklusyon dyan, isang grupo yan. Kaya lamang, hindi nila naitapon lahat dito. Kaya dahil sabi nung may bahay, nung marinig nila yung lagabog, humiyaw sila bagamat hindi sila lumalabas. Siguro narinig nung magtatapon, kaya dadalawa ang naitapon dito. Naniniwala rin ang mga pulis na sa ibang bayan pinapatay ang mga biktima at sa Dasmariñas na lamang ang mga ito ay tinatapon. Ang nangyayari daw na ito ay walang kinalaman sa peace and order ng Dasmariñas. Siyempre hindi maganda sa amin yon because this was once, about 10 years or 15 years ago, Dasmariñas was even called as the killing fields. Meron lugar dito, no? That time, hindi pa nade-develop yung lugar na yon. Pero ngayon, puro subdivision na yon, hindi na nangyayari yan, hindi na nagiging tapunan. So we do not expect na magiging o tatapunan ito ng isang ganyang insidente. Siguro talagang nagkataon. At hindi namin gusto yan because this is just the time that we are now gearing towards cityhood of Dasmariñas. Hanggang ngayon ay sariwa pa sa alaala ng mga taga Dasmariñas ang bahid na dulot ng pagkakadiskubre sa bangkay ni Leo Ongpin dito rin sa Dasmariñas. Mula daw noon, para bang nagkaroon na ng reputasyon ng Dasmariñas bilang tapunan ng mga patay.
Katulad yan kay Ongpin case, na-dump yan somewhere doon sa proposed 6 Road. Medyo isolated pa ng konti doon sa lugar na yon at that time. Ngayon, puro subdivision na rin doon. So, hindi na siguro magtatapon yan. And then, katulad nitong pangyayaring ito, may mga lugar pang ganyan. Pero yung kay Ongpin, I think, na-solve yung kaso niyan na walang kinilalaman ng Dasmariñas niya. Sayang naman daw ang pagsisikap ng mga taga rito na pagandahin at pabanguhin ang imahe ng kanilang bayan kung ganito ang magiging kahihinatnan nito. Hanggang ngayon ay wala pa ring linaw kung sino ang pumatay sa mga biktima at bakit ganito kalupit ang pagkitil sa kanilang mga buhay. Bakit sa Dasmariñas, Cavite ang mga ito ay tinapon? Samantala, para sa mga namatayan, labis ang pangungulila. Masakit. Unang-una, hindi ko naman nakalain na ganito ang mangyayari sa kanila. And then, wala naman akong alam na naging kaaway nito o nababanggit sa akin na may naging atraso sila sa kapwa. Wala ba kayong nakalaban sa negosyo? Para po sa Brigada 7, ako si Jessica Soho, reporting. Wala akong